kanilang mga lolo at lola. Okay, to be open, we have Julius Damaso and Maricel Sorio. Okay. Yan, si Ate Maricel at si Kuya Techan Jacosali. Ayan, yan po ang mga ninong at ninang natin. Next po ay si George Sanchez and Marimir Silier. At ang kapartner na niya ngayon ay si Kuya Ninishu Azur. Okay, and next po ay si Kuya Jerry and si Ate Maria Tapado. Okay, also welcome din po ang kanilang lolo, Ninita Tapado and Edgar Tapado. And we have Ramon Christian Tapado Intil at ang kasama niya ay ang kanyang mami, si Annabel Tapado. Yan, iniskorta na din ang kanyang lolo. Okay, and we have the officiating minister, we have Pastor Nestor Bigianan. Okay, everybody stand po. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Okay, aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Diyos, ilo upang hinandog sa Panginoon. Kaya po, Panginoon, ginagawa din po namin ito bilang huwaran ka at gayahin ka namin, Panginoon. Lord God, salamat po sa mga narito, mga kapatid ng kanilang mga magulang upang ihandog sa Panginoon. Yun po yung una nilang pagharap sa Panginoon. So ngayon din po, araw na ito ay ihandog namin sa Panginoon, si Ramon Christian. Okay, at tatawagin ko na po ang ministro ng Panginoon. Ayan, wala pong iba kundi si Pastor Nestor Bigianan. Wala yung tatay. Sinupiling ko kaya aming Diyos na makapangyarihan sa pagkakas. Tubos ka namin pinasasalamatan, pinapuro ka namin sa iyong pagkita, sa iyong pagkakataon, at mag-ibig sa bawat kasalanan. Kahit kami nagkikatapapamaglukin ng iyong nag-uutos, sa bawat panganay ay nakadala para sa iyo. Samahan po kami Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu na sumulong sa aming kalinahan. O Panginoon, sa oras sa iyo, Ama, ito na yung anak namin ang magbigay sa Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu. Tawad Diyos ka natin iwa kapayapaan sa aming kalinahan, sa oras sa iyo at malagang presensya, matapos po namin ang kalinahan. Salamat naman ang Diyos sa iyo namin at iwala sa Panginoon Jesus. Ang mga anak ko ay marakan handog at kayamanan, kaya lamang mula sa Diyos. Sila ay nagbibigay ng bagong sinda sa mga mag-asawa. Ang pagkakaroon ng bagong anak o sanggol sa pamilya ay nagdudulot ng ubos ng kagalakan. Hindi lamang sa mag-asawa, kundi maging sa malapit na kamag-anak, lalo-lalo na sa mga lulu at luna. Nagagalaki, yan po yung nagagano nila. At bago naman po ay panganak ng sanggol, pagkahandog sa kanilang bagong anak ay kasama sa mga lago ng mga asawa. Ay sila ng mga buong pamilya o mga kaibigan ay maging saksi sa gawaling pagkahandog sa kanilang mga anak. Okay. So, ang pagkahandog ng bata ko ay isang kasunduan sa pagitan po ng Diyos at ng magulang. Sa pagkasunduan niya, ayon po sa Old Testament, sa panahon po ni Moses, sa Exodus, chapter 30, verse 1 hanggang 2, sinabi ni Yahweh kay Moses, ilaan ninyo sa akin ang mga panganay, sapagkat aking anak ang panganay na lalaki ng Israel. So, noong panganay na lalaki po ay siyang itinatalaga sa Panginoon. Subalit po sa ngayon, tayo ay nasa biyaya na dumating po ang ating Panginoon Jesucristo. So hindi lang po yung
panganay, kundi sa lahat ng mga iinyang anak ay pinag-uutos ko na dapat po ay italaga sa Panginoon. So yung po pinanggit ko po ang kasunduan, so ito po yung nangyari po kay Ana. So sa 1 Samuel, chapter 1 verse 27 hanggang 28 po, sabi niya rito, hiningin ko sa kanya na ako ay pagkakumpanan na at binigyan na niya ako. Kaya naman po inaangkot ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Kasi po ang babae ito, isa po sa pinagkaitan ng anak dahil siya po ay pinatawag na doon sa mga panahon ng puso po hindi nagkakanak namin dito sa akin na sa kanya. Subalit po yung babaeng ito ay magsagang nagtiwala sa Diyos at siya ay lumapit, pumasok sa templo at siya po ay mataitin na namin at siya po ay humingi ng isang anak kasi po ang babae ito kapag hindi na anak ay pinagtatawanan siya kaya parang mapis-mapis siya. Kaya ito po yung kanyang binanggit ay yung paghiling po niya sa kanyang kahilingan ang pinagkaloob ng Diyos at pangako naman niya ay ihahandog niya sa Panginoon para doon maglingkod. At yung po nangyari, matapos po ng awakin na ang batang ito, so tinalaga na po niya sa Panginoon. Okay. So bilang po mga magulang, yung kasunduan na ito ay hanggang ito po yung ating gagawin para sa Panginoon. Ulit po natin ito sa ating mga anak. Dalawang bagay po ito na nakunin po natin sa ating mga anak bilang magulang. Unang-una po ay ilagat ang bata sa Diyos. Ayon sa Lucas chapter 2 verse 22-23, nang sumakit ang araw ng kanilang pagtupad sa serimonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, pinadalinan sa muro upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ganito ang susulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itinaga sa Panginoon. Kinuha rin po sa Old Testament. So ito po ay sino itong dinaga ng mga magulang sa templo, walang pagpulungyan ang Panginoong Jesus. Kawalang araw pa lang po siya ng isilang, dinala na po siya sa templo. Yung po yung tinatawag na pagkatalaga po sa sanggol, unang pagharap po sa Panginoon upang yung ang batang ito ay sa kanyang pagkakailangan kaya na po ng banal na Espiritu. Kaya po inahandog yan. Dinala siya sa templo, kung walang araw, pagkatapos mo siya po ay may sapat na ulan na ay binautiswan din po siya sa tubig. Yung po yung unang motivasyon po natin sa ating mga anak ay ang ihandog na hindi po natin pinibaliwalain ang mga sanggol na hindi po natin italaga sa Panginoon. Pangalawa po, bigasin ng magulang, mga bata, ay turuan ang bata ayon sa aral at tuntunin ng Diyos. Ako ninyo minsan kalimitan ko ngayon lalo kapag medyo parehas na yung trabaho yung tatay, sino na lang yung pinagtitiwalaan mo sa kanilang mga anak. Minsan po nasa pinagkatiwalaan na lamang sa yaya, at susuportahan na lang nila ito ng mga pira, kain, magit, lahat. Pero po yung pinakamahalagang bagay na obligasyon po ng magulang, ito po yung pagkakalimtan. Yung kung turuan sila ayon sa tuntunin ng aral ng Diyos. Iniputos po ito ng Panginoon doon sa mga Israelita doon po sa Old Testament. Deuteronomy chapter 32 verse 45-47, sabi po doon, pagkatapos ligtasin ni Moses ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig sa akin ngayon. Okay. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong
kautosan. Unang-una po, kailangan po tayo, unang-una, yung mga kautosan ng Diyos sa buhay natin dapat po ay manatalim sa ating mga isip. Alam natin yan para maituro naman po natin sa ating mga anak. Kung wala po tayo yan, paano natin sila natuturuan? Kaya dapat na po ang obligasyon ng isang magulang akayin ang kanyang mga pamilya sa spiritual na pananampalataya. No? Mahalaga po yan kasi pinag-utos po ng Panginoon. Hanggang sa panahon na ito, yan pa rin po ang utos ng Panginoon. No? Magawin tanin upang masunod nila ng mabuti ang buong kautosan. Alam po ninyo mga kapatitan, sa mga panahon natin ngayon, yung mga nanay, yung tayo mga nag-edad na, palibasa hindi pa rin tayo ng kawalang aral, hindi sa atin masyadong naituro ang mga bagay. So tayo po naging biktima, kaya maging tayo ay hindi natin natutunan ang mga bagay na ito. Ang sistema natin, nataliktaan na po yung pinatang obligasyon ng mga magulang na ituro sa ating mga anak. Kaya lang natin, pagkakaturo na natin yan sa kanila, sa mga bata, lalaki po sila na hindi na nila matilimutan ang aral ng Panginoon. So hindi na sila lalakad ayon sa mundo ito, hindi lalakad sila ayon na rin sa aral ng Panginoon. Sabi ko rito, mahalaga ang mga sagitan ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyo mabuti, mabubuhay kayo ng matagal. Meron pong promise ang Diyos sa lahat po gagawin yung kanyang mga pinag-utos. Okay, so Kawikaan, chapter 20, verse 6. Ituro sa bata ang dapat niyang aral at hanggang sa paglaki, di naya ito malimutan. Kaya po mga kapatid, tayo mga magulang ang may komunikasyon po na ituro sa kanila ang tamang aral. Kasi para sila po ay hindi na mapaliwara, dahil po mapapaliwara at mahamang ng mga kabataan ngayon. Kasi po ang mundo natin ay masama ng masama. Kapag sila po ay hindi natutuwa, so yung kanilang buhay po maaaring nagsimula dito sa mundo. Okay. So yan po yung mga aplikasyon natin, dalawa, ihatlo, talaga sa Diyos, pangalawa po, yung sila ay turuan tayo sa mundo ng Panginoon. At meron pong isang payo po si Apostol Pablo para po sa mga magulang. Ephesians chapter 6 verse 4 po yung payo ni Apostol Pablo sa mga magulang. Sa rito mga magulang, kasi ng mga magulang dito, taas na ako ng kamay. Ayan. Ito po sapagkat kayo po ito naririnig natin, ito ay para sa akin ngayon. Sabi rito mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pagkumagsing lamang sa inyo at inyong mga anak. Sa halip, palaging ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Halos po, yung Old Testament na pinamit ko sa libro, hindi ang pinamit ko sa New Testament, hindi ko lang bago yung focus. Ayun po, itong salitang mga magulang po ninyong ibuyo sa pagkumagsing. Bakit po minsan ang mga anak natin na umuwi sa mga pag-imagsing? Yung nagiging silang suwain, nagiging silang lapastakan sa magulang. No. Ito po minsan, dapat tayo mga magulang, yung bakit hindi tayo masyadong mahigpit sa kanila. Dahil yung sobrang higpit, huwag naman yung sobrang gawa. So yung ibig sabihin, disiplina, kasi tinutukoy dito yung disiplina. Madisiplina mga bata, dahil ito po pag-imagsik ng bata, ito ay minsan po ay biktima lang sila na kung ano yung kanilang nararanasan sa
dahil ng kanilang anak na si Ramon Christian. Kayong din naman ang pakihamdog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon, sapagkat ang Diyos mismo ang nakda ng gawain ito. Ating sinusunod ng walang pag-alintana ang makatuwirang tungtunin ng ating Panginoon, maging ang ating makatuwirang Panginoon, maging ang ating Panginoon Jesucristo ay buong puso rin ihinangdo ng kanyang mga mapagmahal na magulang nang siya ay 8 araw pa lamang sa makatuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagkatalaga ng isang bata. Ito, hindi na muna po yung mga nasa likuran, manatili po nakatayo ang magulang ng nanay. Ang bata ay isang handog at kayamanan mula lamang sa Diyos. Sa mga tuwid sila ay pag-aaring ng Diyos. At tayo mga magulang ay nakatasan lamang upang arugahin, mahalin, palakihin at lubukin sila ayon sa kanyang nakilang kalooban. Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan at nais sa katuparan ang obligasyon na lahatang sa ating mga balik. Okay, Ramon at Annabel, kayo ba ay nangangako sa harapan ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Ramon Christian ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Kayo ba ay nangangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Sa pagkakataong dumating ang panahon lumaki na tawagin ang Panginoon si Ramon Christian sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, ipinapangako ba ninyong hindi ninyo siya ipagtatait? Hindi po kayong umupo na. Gusto ko pong tumayo ang mga ninong at ninang at sindihan po ninyo ito. Tawagan po ninyo ang mga sinda na po lahat. Mga ninong at ninang, pinili kayo ng magulang ni Ramon Christian. Napili kayo ng magulang ni Ramon Christian dahil sa inyo nakita na kayo ay magiging isang halimbawa sa kanyang anak. Ang mga ilawan na hawak ninyo ay nagsisimbolo na kayo ay magliliwanag sa buhay ni Ramon Christian. Hanggat siya'y bata pa nang lumalaki, makikita niya ang magandang halimbawa sa inyo. Sa pananalita, kilos, pag-ibig, pananampalataya ay dapat maipakita natin. Bilang isang pangalawang magulang na tayo yung nagliliwanag sa Kanya. Ang liwanag ay nagsisimbolo
sa mga mabubuting gawa na ipapakita ninyo sa inyong inaanak. Kaya pagkatandaan po natin mga ninong at nina na kayo po ay mayroong responsibilidad na gagampanan sa batang si Ramon Christian habang siya ay lumalang. At ito yung tanong ko sa inyo sa oras na ito. Okay. Para naman po sa inyong mga napiling ninong at nina bilang mga pangalawang magulang kay Ramon Christian, nangangako pa kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Nangangako ba kayo ipapanalangin si Ramon Christian at maglalaan ng taong maituro sa kanya ang salita ng Diyos? Nangangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita at sa gawa? Maraming salamat. Yung pong mga nasa likod, pwede rin pong tumayo. Nais ko rin pong tanungin ang mga nasa likuran bilang mga sumaksi sa gawain ito ng paghahandog ng bata. Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Ramon Christian ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangangako ba kayong inyong ipapanalangin si Ramon Christian upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at upang siya ay lumaki na mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya? Lakas-lakasan mo po. Okay, so manatili po tayo nagkatayo. Ang manaming Diyos, tumayo na po ang ang magulang. Ang maraming Diyos na sa langit, kayo po ang Diyos na nagtatak ng pamilya ayon sa iyong dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayon, tulad ng pagdulog ni Jose at Maria, nang kanilang italaga ang Panginoong Jesucristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain ang batang si Ramon Christian. Pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan nila ng magandang buhay si Ramon Christian. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may banal na takot at pag-ibig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kaya po ang ilawan at ibigay po sa nanay. Amen. Bumalik po tayo sa pisto. Ramon Christian, bilang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, ilahandog kita sa Diyos na tagapaglikha, pinagmumula ng buhay, tagapangalaga, nagkagamot, at Panginoon nating lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
at masunod ang kalooban mo sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Gusto ko lang banggitan ng isang benediksyon para sa inyo. Pagpalaing kanawa ang ating haka ni Yahweh, kahabatan kanawa at subaybayan ni Yahweh, ingating kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. So tapos na po ang ating seremonya. So susunod po ay yung certificate para po kayo ay mag-firmay po yung mga ninong. Hindi na, pagpuntay na lang siguro dito, magkatapos. Doon po, isa-isa po, ako na yung ninong. Sunod po dyan, po ay may picture TV, pwede na po. Okay, so maaari na po tayo umupo at tayo po ay pupunta doon yung tatawagin yung ninong. Sabi ni po ni Pastor ay ninong daw po muna. Dalawa po yung pipirmahan doon, dalawang copy po kasi, okay? Unahin ko na si Kuya Ted dyan, ako sana. Wala po, wala si Kuya Ted. Okay, si Kuya Dondo na. Sige, si Kuya na. Siya ang proxy. Update. Siya na kayo sa ibabaw. Sa ibabaw. Dead John. Dalawa po. Dead John. Ayun, nag-iiyak na si baby. Okay, sunod ay si Kuya Ninisho Azur. Dalawa kuya yan. Di ka makakatakas pag Pasko ha. Dadalhin na ni baby Ramon. Okay, dalawa po ang pipirmahan mo. Okay, next po ay si Kuya Jerry Policarpio. Okay, ninang naman po si Ate Marcel Suryo. Suryano naman ang sasabihin ko. Okay, ang next po ay si Ate Marinier. Iyak na si baby. Okay, ang next po ay si Tita Maria Capado.
Okay, mas nabuha din si Nina. Ninong naman. Kasama, dyan sa kabila. Dito na si Nina, dyan ang ninong sa kabila. Sige, dyan mo na rin. Okay, at alis na kami mga ninong, sila ninong naman. Ayan. Okay, ninong kayo naman po. Ayan, ninong naman. Ayan. Ayan, tapos ako ninong. Sige, ninong. Manilig si Papa Awas. Tulo ninong ka. Oh, sige, okay. Smile. Okay, next po ay tapado family. Sige, go. Lahat na. Lahat na tapado. Kahit tapaduhin na yan. Ayan, lahat na. Nasa na si Baby. Baby, sama na ikaw. Manatog kayo na nalili. O, yung mga apo nito, nasa na. Ayan na, sige. Tapado. Meron bang ipig-ipig dito? Wala, Ramon ko siya lang ang nakilipig. Tapado lang. Sige. Hanap ka na, baby. Picture. Yuki. Nakabigan si Lolo. Ni Ramon ko siya. Okay. O, si GCC naman. Oh, dali. O, Ate Lisay. Naman. Si GCC naman. Oh, ano ka na? Sige, kasama mo siya. Oh, ma, kasama ka si GCC. Oh, pastor, kasama ka si GCC. Kulay. Okay, maraming salamat po. Loob na, sige po. Tayo po ay alisin na. Loob sa kanin. Ang saya nung pagpalit yung kanin na. Hindi ko pa okay, so enjoy. Okay. Dahil po nagtatapos sa ating program. Na, dari-dari ito kasi bigyan mo na.
Welcome po sa aking munting YouTube channel, Kuya Nesty Vlog. God bless po at pagpalain tayong lahat.